Bilang isang Kristiyano, kung may nakikita tayong mali sa ating lipunan, sa ating kapaligiran, lalo na sa ating bansa, tayo lamang po ba ay mananahimik? Dahil nga, merong tinatawag na separation of church and state. Ngayon, kung may mali, mananahimik na lamang ba o makilahok tayo sa mga peaceful na mga gatherings o rally para ipaabot natin yung ating mga hinaing, ipaabot natin na mali ang kanilang ginagawa? Okay, tingnan natin sa James 4:17. Therefore, to him who knows to do good and do not do it, to him it is sin. Meaning, knowing injustice exists, but doing nothing is a sin of omission, not holiness. Hindi po kabanalan yung pananahimik lamang. Sabi dito, kung alam mo ang tama at hindi mo ginawa, ito po ay kasalanan. Hindi po ako nanghuhusga, ang Biblia po ang nagsasabi sa James 4:17. Kaya, ang pananahimik, sabi dito, complicity and accountability. Ezekiel 3:18-19. When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. God holds you responsible if you see corruption or oppression and stay silent. Kaya, pag mayroon tayong nakikita na mali, kasamaan na ginagawa ng isang tao at hindi natin siya winarningan, sinabihan, sinaway, accountable po tayo sa kanyang buhay. Kaya, huwag po tayong matakot. Kasi, ito po ay tamang gawin. Ang pananahimik po ay hindi ibig sabihin ay isang kabanalan. Minsan kasi, ayaw nating makialam kasi ayaw nating mabash, ayaw nating madungisan yung ating alam nila na Kristiyano tayo, baka magiging bias tayo, mga ganon. Pero sabi dito, Revelation 21:8, no coward shall enter the kingdom of heaven. Wala daw duwag ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sabi, James 4:4, false Christians practice sin and defend it. Ephesians 5:11, true Christians rebuke sin and expose it. Kailangan i-expose natin ang mga kasalanan, mga kamalian, mga corruption na nangyayari. Hindi natin dapat itong i-hide. Revelation 3:15-16, I know your works, that you are neither cold nor hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out. Sabi ng Panginoon. Kaya ayaw ng Panginoon na sala sa init, sala sa lamig. Esther 4:14, for if you remain completely silent at this time, you and your father's house will perish. Silence in times of crisis does not protect you. It endangers you and others. Sa buhay ni Esther, sila po ay nagtulungan bilang isang tribo sapagkat meron pong danger na ipapapatay po silang lahat. Kaya kailangan po nilang magprotesta at ginamit ng Panginoon si Esther para ipahatid sa pinakamataas, sa hari, ang mga kamalian, mga mali na pinaggagawa ng nasa ibaba niya. Okay. So, duty to rebuke wicked leaders and corruption. So, yun po ang duty natin. Na-rebuke natin sila. Proverbs 29:2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people groan. It is right to act so the groaning stops, and not just pray while it continues. Kung wala tayong gagawin, magpapatuloy ang kapighatian, ang mga kahirapan na nangyayari sa ating bansa, kaguluhan. Pero kung mayroon tayong gawin, ipahatid natin ang ating